Nanlaki ang mga mata niya at humarap kay Roderick. Ano bang sinasabi mo dyan? Mahinang site niya dito. Inilapit nito ang mukha sa kanya at bamulong. Di ba sinaktan ka niyan? Tingnan natin ngayon kung gaano kanya kamahal. Pasimpleng sabi nito. Pipigilan sana niya ito, pero naglakad ito para magpalit sila ng posisyon. Hindi mo alam ang pinapasok mo, baka hindi mo alam kung anong kaya kong gawin sa'yo. Pagbabanta nito kay Froilan. Ang sakit sa ulo ng pakulo nito. Really? Do I have to scare to you ha? Sinugod nito si Roderick na agad nakapagtago sa likuran niya. Ano ba tumigil na nga kayo? Saway niya sa dalawa. Umalis ka sa likuran ni Sunshine. Sigaw ni Froilan sa pinsan niya. Alam mo you better get out. Gusto niyang matawa dahil nag-English ang pinsan niya. Kasi itong si Sunshine. Hinawakan nito ang magkabilang braso niya mula sa likod. Ayaw nang nag-aaway, baka kung ano pang mangyari sa baby mo, sa baby namin. Pang-iinis nito. Alam niyang asar na si Froilan, dahil sa hilatsa ng mukha nito. Let's go home Sunshine, mariing sabi nito. She lives here, so ikaw lang ang aalis. Ani Roderick, pasaway talaga. No, this is my property. So you get out of here, bago pa kita matuluyan. Galit na turo ni Froilan kay Roderick. Sus, hanggang ngayon ba naman pinaninindigan pa rin ito na sa kanya ang lupa na yon? Naiinis na hinarap niya ito. Hanggang ngayon ba naman pinagpipilitan mo pa rin na sa inyo tong lupa namin? Singhal niya dito. Napamaang naman si Roderick. Sinasabi ko na nga ba eh. Biglang sigaw nito. Kanina ko pa inaalala kung saan ko nakitang tisoy na to eh. Politalk nito na tila nakalimutan ang tensyon sa kanilang dalawa ni Froilan. Will you just shut up and get out? Galit pa ring singhal nito kay Roderick. Okay, let's go babe. Pang-asar nito sabay hawak sa kamay niya, at hinela siya palabas ng kwarto. Kukutusan na kita pag nadapa ako lagot ka sakin. Sigaw niya dito. Huminto naman ito sa paglalakad, at sumulyap kay Froilan na hindi gumagalaw sa kinatatayuan. Ikaw, turo nito kay Froilan. Hindi ako papayag na sasaktan mo lang si Sunshine, kaya kung lalakoan mo lang siya makakaalis ka na. Napatitig sa kanya si Froilan na parang naguguluhan na. Gaano mo ba siya kamahal? Kaya kung magbigay basta nakakasigurado akong hindi mo siya pababayaan. Seryosong sabi nito, bigla siyang kinabahan sa tanong ni Roderick, baka kasi hindi maganda ang maging sagot ni Froilan, at masaktan na naman siya. Nakatitig lang ito sa kanya. I'm tired of chasing, if she likes you, then okay. Naglakad ito at nalampasan silang dalawa ni Roderick. Ang bilis naman sumuko, ganun lang yun. Hindi mo man lang ipaglalaban na may anak kayo. Uminit ang ulong tanong ni Roderick. Lumingon si Froilan, nakakunot ang noo, ilan sandali lang itong nakatingin pero hindi nagsasalita. Hayaan mo na siya. Hinela niya ang pinsan papasok ng kwarto. Darating na sila nanay mamaya, patay kanila. Napapakamot sa ulong sambit ni Roderick. Nakita mo naman diba, ayaw nga niya sakin. Singhal niya dito. Nagulat na lang sila nang biglang sumigaw si Froilan, nag-uusok na naman ang mga mata sa galit. I didn't say that I don't like you. I said if you like him then fine. Be with him, let's stop this. Naiinis na hinarap niya ulit ito, pambihira ang haba na ng pagtatalong ito. Alam mo ang hilig-hilig mong magsalita ng mga bagay na hindi totoo. Una sabi mo mahal mo ako, pero narinig mo lang yun pangalan ng ex mo, everything's changed with us. Pinakawalan na nga kita diba? Bakit ba sumunod-sunod ka pa dito? Why don't you just leave me alone, at magpakasaya ka dun sa ex mo? Kanina pa nila pinagtatalunan ang ex na yan. Ilan beses ko bang sasabihin sa'yo, na wala na kami ni Annika? I've talked to her, yes. Pero hindi para makipagbalikan, kundi para ayusin yun closure namin. Tila napapagod nitong paliwanag. Ano bang gusto mong gawin ko para maniwala ka? Sumulyap ito kay Roderick na nakikinig lang sa pagtatalo nila. You didn't set me free Sunshine, kasi ikaw ang may gustong maging malaya ka. Malungkot na sabi nito. Alam mo kanina ka pa. Nakikita mo ba ang itsura ko? Ang laki-laki ng tiyan mukha na akong balyena. Butita. Tapos sasabihin mo ako yun gustong lumaya,
at nakikipagharutan sa ibang lalaki. Sigaw niya dito. Siniko naman siya ni Roderick. Nagjo-joke lang naman ako na mukha kang balyina at butita. Mahinang bulong nito, pero hindi niya pinansin. Anong tawag mo dyan? Pagod na tanong nito at tinuro pa si Roderick. Nagbuga siya ng hangin. Nakaka-stress. Pinsan ko. Saglit itong natigilan, nakaawang pa ang mga labi. Bakit hindi mo sinabi agad? Roderick. Lumapit dito si Derek at inilahad ang kamay, aabutin na sana yun ni Froilan nang bigla itong tumilapon sa sahig. Ano ba? Dali-dali niya itong dinaluhan, ang bigat-bigat na nga ng tiyan niya, mga pahirap pa. Tumayo si Froilan habang pinupunasan ang dugo sa pumutok na labi. Bumawi lang naman ako, Sunshine. Anito sabay himos sa gilid ng mata. Oo nga, ngayon lang niya napansin may black eye ito. Ngayon nakabawi ka na, tumigil ka na dyan ha. Stress na stress ang araw niya. Mahinang mura ni Froilan, dumudugo ang gilid ng labi nito. Peace na tayo bro. Sinasaktan mo kasi tong pinsan ko nag-iisa lang yan, ayoko nang pinapaiyak yan. Ala Robin Padilyang paliwanag ni Roderick. Hindi umimik si Froilan, nakasimangot lang ito. Uwi na tayo, sasunduan ko pa sila nanay. Ani Roderick at nagpatiunas sa paglalakad. Nakatayo lang sila doon ni Froilan, nagsusukatan ng tingin. Hoy ano ba? Napaigtad siya sa sigaw ni Roderick, kahit kailan talaga napakabuladas. Ano? Naiinis na tanong niya dito. Sabi ko sa kanya ka na sumabay, sasunduan ko na sila nanay sa bayan. Nayayamot na sabi nito. Sige, sumang-ayon na lang siya para manahimik na ito. Tinanaw niyang makaalis ang sasakyan ni Roderick, bago muling binalingan si Froilan. Ikaw, anong plano mo? Nakataas ang kilay na tanong niya. Kukunin na kita. Seryosong sagot nito. Wow, kukunin siya, tao siya hindi bagay. Hindi ako sasama sayo. Palipat-lipat ang tingin niya, sa apat na magkakaharap sa mesa. Ang tiyo at tiya niya, si Roderick at Froilan, tila hindi pa rin makapaniwala ang tiyuhin at tiyahin niya na si Froilan Denmark ang ama ng nasa sinapupunan niya. Paanong? Di ba galit ka dito? Paanong nangyari na? Litong napapakamot ng ulo ang tiyuhin niya. Opo, she really mad at me, pero naging okay po kami nung kasal ni Judith at ng pinsan ko. Si Froilan ang sumagot para sa kanya. Kasal ni Judith. Di ba kailan lang yun? Tapos 7 months agad. Di ba 7 months ago lang din yun? Pasunod-sunod na tanong naman ng nakikisawsaw na si Froilan. I think that's not important. Andito po ako para hingin ang basbas nyo, para mapakasalan ko na si Sunshine. Ani Froilan na hindi na ikinagulat ng pamilya niya. Talaga ba? Kikiligin na ba siya dahil lang dun? Ano pang magagawa namin? Ayan na nga't may bunga na kaagad, hindi pa man lang. Prank ang sabi ng tiyuhin niya, na naging dahilan ng pamumulan ng pisngi niya. Pagka pang-anak pa ni Sunshine kayo niyan makakapagpakasal, sana dito na lang ganapin. Anang tiyahin niya. Wala pong problema kung saan niyo po gusto, kung saan ni Sunshine gusto. Sabi nitong sinulyapan siya. Ay sige, bakit ngayon lang kayo naparito? Ang tagal na palang buntis niyang si Sunshine. Ang tiya niya. Hay ang susungit lalo na siguro kung andito ang nanay at tatay niya, pero sana andito na lang kahit masungit. Hayaan na natin nay, maganda nga yun magkakaapo na kayo pero ako nay matagal pa ho ako. Pagbibida ni Roderick. Bakit ba pareho kayong may sugat? Nagtatakang tanong ng tiyahin niya, na nagpalit-lipat ang tingin kay Roderick at Froilan. Wala, si nanay ang daming tanong. Nakasimangot na reklamo ni Roderick. Bakit mo ako pakakasalan? Tinitigan niya ito ng mabuti, ngayon lang kasi sila nagkaroon ng pagkakataon na mapag-isa. Because, I love you. Seryosong sagot nito. Why would I believe you? Nakataas ang kilay na tanong niya. Dahil nagsasabi ako ng totoo. Lamambot ang titig nito. Bakit ako? Bakit biglang hindi na si Annika? Bakit ako maniniwala? Sunod-sunod na tanong niya, may pagdududa siyang nararamdaman. Okay, anito at umayos ng upo. Siguro ang hirap paniwalaan na bakit hindi si Annika, dahil lahat sila nakita kung paano ako nasira noon, dahil tumanggi siyang magpakasal sakin. Noon makita ko siya noon gabi bago ka umalis, na-realized kong wala na akong nararamdaman, all I wanted was you,
kaya para akong ogag nung malaman kung umalis ka. Tapos nakita kita with someone kanina, gusto kong manakit ng tao, dahil akala ko siya ang dahilan mo. Sabi nitong matiim siyang tinitigan. Napalunok siya ng laway, nakikita niya na nagsasabi ito ng totoo. I love you so much. Sunshine Resurrection. Hinawakan nito ang baba niya. Tumikim siya at bahagyang lumayo dito. Kailan pa? Hindi dapat ganun kadali, dapat malaman niya lahat. I don't know, basta ang alam ko I like you when I first saw you, noon college kayo ni Judith. Sabi nito at sumilay ang ngiti sa labi. Nagtatakang napatitig siya dito. College. Hindi niya matandaan na nakilala niya ito noong college siya. Froilan Tov. Naiiritang tumingin siya sa labas ng bintana ng kotse. What are we doing here? Nayayamot na tanong niya sa pinsang si Denver. Nasa San Sebastian sila noon at nagbabakasyon, pangalawang beses pa lang nitong nararating ang San Sebastian, pero tila yata mas kabisado pa kesa sa kanya ang lugar. Relax, she's coming. Sabi nitong abala sa pagtanaw sa labas ng bintana, binuksan pa talaga pwede naman makita kahit nakasara, sayang ang lamig lumalabas. Hinayaan na lang niya ito, na love at first sight daw kasi nang makita ang isang babaeng taga San Sebastian, kaya ilang linggo ay muling nagpakita doon. Bro, she's here. Excited na sigaw nito, at inayos-ayos pa ang buhok. Labas na tayo. Aya nito sa kanya. Tiningnan niya ito ng masama. Pati ako. That's your chick, wag mo na akong isama, marami na ako niyan sa Maynila, press kong sagot niya. Totoo naman kasi. Yeye whatever womanizer. Pang-iinis nito bago bumaba sa sasakyan. Naiinis na sinara niya ang bintana. Ang dami-daming babae sa Maynila, probansya na pa ang gusto. Tinanaw niya ito habang inaabangan ng babaeng sinasabi nito. Maganda naman, pwede na. Pero mas flawless pa rin ang mga taga Maynila, mas magandang magdala ng damit at hot. Gusto niya itong sigawan, dahil halatang nahihiya sa babae. Kung siya babero ito naman ubod ng torpe. Ano bang mahirap sa pagkausap sa mga babae? He's a Denmark, ayaw ba niyang gamitin yun? Sa Maynila, babae na ang lumalapit tinatanggihan pa. Minsan sarap isipin, na maybe he's a gay, pero hindi kasi natataranta naman ngayon sa isang babaeng hindi naman kagandahan. Natatawa pero nayayamot na pinanood na lang niya ito. Mukhang hindi maganda ang pagdiskarte, kasi ang plano aayain nilang kumain, pero mukhang hindi sasama. Naagaw ang atensyon niya ng isang babaeng palapit sa direksyon ng mga ito, naka-uniform katulad ng sa babaeng kausap ng pinsan niya. May mahabang buhok na kulay itim na straight, mas maikli ang palda kesa sa babaeng kausap ni Denver, mas matangkad din, maganda. Wow! Pwede na, may enjoy ko ta. Tiningnan niya ang sarili sa side mirror, walang tumatanggi dito. Muli niyang tiningnan ng babae, na ngayon ay kausap na ng kasama ni Denver. Napapasipol na binuksan niya ang pinto, it's a double date. Tiningnan niya ang kasuotan. Ang hirap maging magandang lalaki. Muli niyang sinulyapan ang tatlo, pero nalaglag ang panga niya nang makitang nakatalikod na ang mga ito, at naglalakad palayo, habang si Denver ay pabalik sa sasakyan. Ano yun? Bigong tanong niya sa pinsan. Ayaw nakasimangot na sabi nito, bago sumakay sa kotse. Mali yata ang diskarte mo Galit niya dito. Pambihira naman bro type ko sana yun isa Sinulyapan siya nito. Pagka-graduate na daw ng college, pareho lang sila. Naka-ismid na sabi nito. Nababakla na naman. Pagka-graduate ng college sa Maynila nga hindi na uso yun, ganun ba talaga dito sa probinsya? Pambihira, boring. Nakipag-ano na siya, when he was 18 sa kasing edad niya. And that was great. Simula noon natagalan siya, bago bumalik sa San Sebastian, tinalo pa siya ni Denver na halos taon-taon ay nagpupunta doon. Ano ba naman kasi ang gagawin niya doon? Nasa Maynila ang negosyo nila, ang hasyenda naman ay pinapatakbo ng katiwala, at kikita yun ng walang among nagbabantay, isa pa hindi sa probinsya ang buhay niya. Nabalitaan na lang niya after 3 years, sinagot na si Denver nang nililigawan nito sa San Sebastian, at di nagtagal lumuwas na ng Maynila para dun magtrabaho, hindi na siya present sa buhay ng mga ito, gumagawa siya ng sarili niyang kwento. Busy sa family business nila,
at puro kwento lang mula kay Denver tungkol sa girlfriend nito. Minsan nababanggit rin ito si Sunshine, dahil alam nito na tinamaan siya sa babaeng yun noon, pero nagpapakatino siya, dahil nung mga panahon na yon, he was in a relationship with Annika, the sexiest woman alive. 3 years nagtagal ang relasyon nila, when he decided to propose, but she said no. Ang sakit lang noon, kasi everything was perfect. Tapos biglang ayaw nito at biglang naglaho pagkatapos noon. Bumalik siya sa dating gawi, party, inom, babae. Pero na-realize niyang he's no younger anymore, hindi na bagay ang magrebelde dahil lang nasaktan. That time nabanggit ng dad niya ang lupang matagal nang nakasangla sa kanila, ang kapirasong lupa na matagal na dapat na rim ata, ayusin daw niya at noon niya nalaman na si Sunshine ay anak ng may-ari ng lupa. Gusto niya noon makipag-usap ng maayos, pero kamamatay lang pala ng may-ari, at si Sunshine ang nakaharap niya, galit na galit sa kanya, at hindi naniniwalang sa kanila na ang lupang yun. Hindi naman niya pinilit, dahil una type niya si Sunshine, at nakakatuwa itong magalit, kaya every time na makikita niya ito, mas gusto niya itong inisin. Sunshine is so beautiful at parang hindi nito alam yun, she doesn't need makeup to look beautiful all the time, dahil natural na sa kanya yun. Sa kasal ni Denver first time niya itong nakita na pumuster ng ganon, dahil maid of honor ito sa kasal ng kaibigan. All he can say is perfect. Sunshine looks perfect that time, parang Diyosa sa light pink gown nito, hindi siya ang best man ni Denver, dahil kagagaling lang niya sa flight noon, at humabol lang sa kasal nito, sinadya niyang hindi magpakita noon kay Sunshine, dahil baka masira na naman ang araw nito, isa papagod siya at kailangan munang magpahinga. Night wedding party, doon siya nakisaya, nakipag-inuman, at nang bumalik sa kwarto niya, nakita niya ang isang babae, nakahiga. Hindi, nakakatuksong nakahiga. He's not a rapist, at never niyang ginawa. Babae ang lumalapit sa isang froila, at hindi na niya kailangan mang-harass. Tinitigan lang niya ang nakatagilid na babae, na minsay nag-ingay pa na nakakapagpatayo ng balahibo niya, at isang parte ng katawan. Nang gumalaw ang babae, tumiya sa pagkakahiga, ay doon niya napagtanto na siya si Sunshine Resurrection. Sino bang lalaki ang hindi matutukso, kung ganun ang makikita? That time aminado siyang ninais niyang tabihan si Sunshine, kasama na ang epekto ng alak na nainom niya, pero mas malakas ang epekto ng katotohanan, na hindi niya kayang tiisin ang palay na nakahain sa harapan niya. When he started kissing her, nakakapanginig lang na tumugon ito. He wants her so much, especially when he saw her body. And that was the start. 3 months ago niya nalaman na buntis ito, at wala man lang planong sabihin sa kanya. Ganon ba kalaki ang galit nito, at pati anak nila ay gustong ipagkait. Habang nasa bahay niya ito, iniwasan niyang umuwi, dahil baka magalit pa ito tuwing makikita siya, at umalis ng tuluyan. But one night may nangyari ulit sa kanila, at naramdaman niya na hindi lang siya ang nakakaramdam ng kakaiba para dito. Hindi niya alam kung kailan niya masasabing mahal na niya ito, basta ang alam niya na babaliw siya pag nawala si Sunshine sa buhay niya. Nang bumalik si Annika at nakipagkita sa kanya, si Sunshine ang pinili ng puso niya, wala ng Annika. Kaya nang malaman niyang umalis ito, ay halos mabaliw siya, lalo na nang malaman niyang galing sa mansion si Annika, napraning siya, kaya sa gitna ng business meeting nila, ay napa-walk out siya para hanapin ang babaeng mahal na niya. Hindi pa rin ako naniniwala. Nakapout na sabi ni Sunshine, pagkatapos niyang ikwento dito ang mga yon. Naniniwala ka na, Phil yung sabi niya. At paano mo nalaman? Kunway pagtataray nito. Nararamdaman ko. Kinintalan niya ito ng halik sa labi. Teka nga, kakausapin ko lang sila Chang. Anito sabay labas ng silid, sinundan naman niya ito. Sunshine POV. Ay oo, ayaw ipaalam ng tatay mo, pero matagal nang sinangla iyon noon pang kolehiyo ka. Sabi ng tiyahin niya. Siyang naman, nakipag-away ako, kasi ang alam ko ninanakaw sakin, si tatay talaga. Nakasimangot na sabi niya. Ayaw kasi ng tatay mong mag-alala ka, dahil huling taon mo na yun sa kolehiyo, kaya ang nangyayari ang tatay mo ay parang katiwala na lang ng lupa nyo, at nagbibigay siya sa mga Denmark, ganun din kami ngayon. Paliwanag ng tiyuhin niya. Napatingin siya sa labas ng bintana. Si tatay talaga,
I miss you po tay, nay. Malungkot na bulong niya. Naramdaman niya ang kamay ni Froilan, na umakbay sa kanya. Let's visit them tomorrow, para na rin hingi ng kamay ng yunakahihan nila. Nakangiting sabi nito. Nakangiting tumungo siya. Ang swerte ko tay, nay sa mapapangasawa ko ang gwapo-gwapo na, mabuting tao pa. He will be a good husband and father, I know. Yamakap siya kay Froilan. Ehem. Pasok na kayo sa kwarto pinsan, dun na yan please, may bata dito. Pagbibiro ni Roderick. Inirapan niya ito. Gusto mong madoble yan black eye mo. Nagkatawanan sila. After 5 years, sa San Sebastian sila nagpakasal ni Froilan kasabay ng binyag ng anak na si Clay Denmark, at ngayon malapit ng masundan ang panganay nila. It's a girl, hindi Kendall or Kylie ang ipapangalan niya kundi Antoinette. Mababait ang mga magulang at kapatid ni Froilan. Higit sa lahat ang asawa kong mapagmahal at responsible sa aming pamilya, kaya't nagpapasalamat po ako Lord sa binigay mong mga blessings, pag-guide sa pamilya ko, at good health na pinaka-importante sa lahat.